Pagkatapos namin kumain, naglaro kami ng Hanabi ni Kenshi. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Eto nga po pala yung katuloy ng mini vlog namin kahapon na pauwi na po kami ng Nagano. Pagkagaling po namin doon sa kaibigan ni Hapon, ay dumiretso po kami dito sa gasoline station para magpagasolina. Pagkatapos namin magpagasolina, nagpa-car wash naman si Hapon. Dahil galing po kami sa dagat, kaya maglilinis po tayo ng sasakyan. Pagkatapos namin magpa-car wash, ay magpupunas at mag-vacuum naman. Inunahan na nga po ni Kenshin ang magpunas. Tulong-tulong nga po kaming tatlo dito na naglilinis. Si Daddy po yung taga-vacuum, kaming dalawa naman ni Kenshin ang taga-punas. Ito naman yung tapakan namin, pinalinis po sa akin ni Hapon. Tinanong ko nga si Hapon kung paano ba to linisan. Pagkaturo nga po sa akin ni Hapon, ay napakadali lang pala. Ano lang naman pala, kailangan lang iangat to para umandar tong machine. Tapos ipapasok lang po siya dito sa maliit na butas. At kung sana po yung malilinisan. Abay, nainggit nga tong anak ko sa akin mga ante at gusto daw niyang subukan. Dahil bata, so kailangan natin pagbigyan tong anak ko. Umapalmot ngamin ante ato yung anak ko. So, antay. Kore. Irite. Ote, abunay. Okay. Abay, nagustuhan na ata ng anak ko at gusto pa niyang ulitin. Ito pong anak ko minsan, kung ano po yung ginagawa ko, ay ginagaya niya. Tsaka mabilis lang din po siyang matuto. Nuturuan ko po siya ng 3-4 na beses ganyan, alam niya na kagad. Minsan pa nga, kahit isang beses lang, alam niya na. Buti pa tong anak ko, napakabilis matuto. Samantalang ako, ay hirap pa akong matuto ng Nihongo. Bali, hindi ko na nga po pala na-videohan, ay nakauwi na po kami ng bahay. Tapos yung mga ibang gamit po naming dala, ay niligpit na po namin kanina ni Hapon. At pagkatapos po namin magligpit, ay saka naman ako nagsaing at saka naghugas. Sa mga oras nga po pala na to, ay naliligo na po yung dalawang hapon ko. Dahil galing po kami sa beach, kaya naligo na po sila pagka-uwi namin ng bahay. Habang bising-busy yung dalawang hapon kong maligo, ay mag-aasikaso na po ako ng hapunan namin. Dahil marami pong bunga yung mga kamatis namin, kaya gagawa po ako ng salsa. Habang naghahati ako dito ng gulay, si Hapon ko naman po, pagkatapos niyang maligo, ay nagsampay naman siya ng mga labahin. Si uncle niyo po mga auntie, minsan tinutulungan po niya ako sa mga gawaing bahay. Okay lang din naman po sa akin kung tulungan man niya ako o hindi. Basta ang mahalaga sa akin ay may trabaho tong asawa ko at kaya niya kami buhayin ng anak ko. Kaya bonus na lang po mga auntie kapag meron tayong asawa na tinutulungan tayo sa mga gawaing bahay. Napakaswerte niyo po mga auntie kapag meron kayong ganyang asawa na may trabaho na tapos masipag pa sa bahay. So eto na nga po, balik po tayo dito sa ginagawa kong salsa. O diba, naghimas niya ante, puro aming gulay. So eto na nga po, matitikman ko na yung ginawa kong salsa. So eto na yung ginawa kong salsa. Ang sarap. Pasensya na nga po pala kayo kung hindi ko po ma-share yung mga ibang recipe. Itong recipe na to ay tinuro sa akin ni Hapon. Ayaw po kasing i-share ni Hapon yung mga recipe niya. Kaya ang sabi ko sa kanya ay videohan ko na lang. Tapos hindi ko na lang sasabihin yung mga nilagay kong pampalasa. Bago po ang lahat mga auntie, di ba nabanggit ko na po sa inyo na si Hapon ko po ay chef. Tumigil lang po siya sa pagre-restaurant pero meron po siyang lisensya. Pinapaupahan na lang po yung restaurant. Pagkatapos nun ay kukunin na po ni Hapon. Pagkatapos po ng kontrata nila ay si Hapon ko na po yung magmamanage. Kaya pasensya na po kayo mga auntie ko kung meron pong recipe si Hapon na hindi namin pwedeng i-share. Pero pipilitin ko po tong asawa ko na gusto nyo malaman yung mga ibang recipe niya. Ito nga po palang niluto ko. Hindi ko lang po alam kung anong klaseng part ng manok. Prinito ko lang po yun. Tapos naglagay lang po ako ng konting tebasaki sauce. Nagluluto nga rin po pala ako dito ng miso shiro. Kaso naubusan po ako ng miso paste. Dahil kulang po yung miso paste ko, kaya bibili muna ako sa drugstore. Gutom na nga rin tong si Kenshin kaya kumain na siya. Ito yung kagandahan dito sa amin dahil malapit lang po yung drugstore at saka supermarket. Kapag naubusan ako ng condiments ay pinupuntahan ko na kaagad itong kapitbahay naming drugstore. Ang dami pong miso paste ang pwede nating bilhin pero yung mura lang po yung bibilhin ko. Lahat naman po ng mga yan ay masasarap. Saktong-sakto nga mga auntie at meron pa ako naabutan ditong itlog. Dahil mura po ang itlog kaya hindi ko talaga to papalampasin. Sayang mat ngamin auntie kat nagmura. Bumili nga rin ako dito ng panghugas ng kamay at panghugas ng plato. Pagkatapos ko mamili mga auntie, nagbayad na po ako dito sa counter. Ayoko na rin magtagal dito dahil hinihintay na ako ng 2 hapon ko. And fast forward na nga po, ay nakauwi na ako dito sa bahay namin. Nakita ko nga muna kay Kenshin yung panghugas namin ng kamay. Para iwas po sa germs, ay lagi ko pong hinuhugasan yung kamay ng anak ko. Naglagay na nga ako ng miso paste dito sa niluluto kong miso shiro. Tapos hihintayin ko lang po yan ng mga ilang minuto at okay na po yan. And fast forward mga auntie, ay mag-ready na po
po ako dito para makakain na kami. At ito na nga po yung simpleng hapunan namin. Hindi na nga po ako nagluto ng pagkarami-rami mga auntie dahil nga po meron pa kami natirang ulam dun sa ref. Minasang itadakimasu. Napapansin nyo po si uncle nyo, yung kutis niya ay namumula. Sunburn nga po siya kanina nung nag-swimming kami. Tapos ante, pinagalitan nga niya ako. Bakit daw hindi ko siya nilagyan ng sunblock? Wala, nagsorry nga ako sa kanya dahil yung braso lang pala yung nilagyan ko. Kawawa naman tong hapon ko na sunburn. Pagkatapos po namin kumain, naglaro po kami dito ni Kenshi ng hanabi. Maghahanabi po sana kami nung napunta kami sa dagat. Kaso nga lang po mga auntie ay bigla pong umulan. Kaya ayun, naudlot yung paglalaro namin. Mas maganda nga sana maghanabi kapag nasa dagat. Binili ko po talaga to para kay Kenshi. Dahil gustong gusto po to ng anak ko. Huwag po kayo mag-alala dahil binabantayan ko naman siya sa ginagawa niya. Ang hanabi nga po pala, ang ibig sabihin niyan ay fireworks. Kung sa atin sa Pinas ay para po siyang lucis. Pero dito po sa Japan, ang tawag po nila dyan ay hanabi. Ito nga po pala ay nabili ko po yan sa supermarket. Ito nga po pala sa Japan, tuwing summer po ay meron pong ginaganap na fireworks festival. Dito po sa lugar namin, tuwing August po yun ginaganap. Kaya ang sabi ko nga sa asawa ko ay pumunta kami sa araw na yon. Kaso nga lang, nagdadalawang isip patong si uncle nyo. Pagkatapos namin maghanabi ni Kenshin, ay pumasok na po kami dito sa loob. Hinugasan na nga niya yung kamay niya, tapos hinilamusan ko naman siya. Pinalitan ko na nga rin po siya ng damit niya dahil baka nag-amoy usok na. Baka may mag-comment na naman dyan na hindi ako naliligo. Ay pasensya na kayo mga ante, minsan po hindi ko na sinasama dito sa vlog namin yung pagligo ko. At minsan dahil mahaba na po itong mini vlog namin kaya pinuputol ko na rin. Sa mga nag-comment po nun, ay wag niyo po problemahin yung hindi ko po pagligo. So, eto na nga po mga auntie, pinapahiran ko na po ng lotion yung likod ni uncle nyo. Pulang-pula nga po yung likod niya dahil po na sunburn. Kaya ang sabi ko sa kanya, ay lagyan ko na lang ito ng sunblock. So, ang sabi po ni hapon, ay lotion nga daw yung ilagay ko. Dahan-dahan ko nga lang po pinapahiran dahil masakit nga daw. Bigla tuloy ako naawa dito sa asawa ko. So, yun lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and See you, bye-bye. 简单的小皮包小牛。さようなら、ありがとう。